Ayan, so ito yung Honda Click 160 2026 at ang SRP nito ngayon is nasa 108,900 pesos na lang from 116,000 pesos. So dito muna tayo sa kanyang engine. Ang kanyang engine ay 4-stroke 4-valve SOHC at ESP Plus engine at displacement is 157cc. Same din dun sa mga engine ng Honda ADB 160 tsaka PCX 160. So may maximum power siya na 15 HP horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 13.8 Newton meter of torque at 7,000 RPM. Ang kanyang fuel system is PGM-FI, fuel injection. At ang kanyang approximate na fuel consumption is 46.7 km per liter according to WMTC test method. So, automatic transmission CVT. Tapos, sa kanyang seat height is meron siyang 778 mm na seat height. Yan, medyo may kataasan din ng onte. Yung ground clearance niya din sa baba is 138 mm. Ang kanyang curb weight naman is 116 kg. Ayan, medyo mabigat din siya dito sa kanyang itsura. Medyo may kabigatan din. So, kanyang fuel tank capacity is 5.5 liters. At smart key na rin siya. Meron na ring anti-theft alarm at digital display. Yan. So, check natin yung motor na to. So, yan. Dito tayo sa may harapan muna. Dito sa may harapan ng motor, ganun pa rin yung design niya sa lumang Honda Click 160 na 2025 model to 2026. So, kulay white naman to. Parang may pagka-matte yung kanyang kulay. Tapos, unti na lang yung kanyang decals. Dito na lang. Nilagyan na lang nila ng kilay. Of course, LED na rin to. Tapos, meron siyang maliit na disc, single caliper na Tukiko na caliper. Tapos, meron siyang bronze mugs. Ganda rin tong kulay nito. Bronze mugs. Kasi CBS na din to. Magpipreno kayo sa likod is sasabay na yung bandang harapan ninyo. Yung kanyang digital meter panel naman, the same din sa Honda Click 125. Meron tayo ditong idling stop system, yung ating engine start, kanyang busina, lakas, kanyang high, yan. Tapos kanyang turning signal, which is nandito na, dito sa taas. Itong maganda dito, integrated kanyang turning signal. So, ang wala dito sa kanya is wala siyang hazard. Okay, sana maganda rin sana kung nilagyan nila ng hazard tong motor na to. Dito naman sa kanyang tail light. Ito yung itsura ng tail light niya. Yung bagong Click na 125, mukhang ganito na rin eh. Medyo ganito na rin yung style ng taillight. So, ganun pa rin. Taillight nila nakalabas. Maganda sana kung ito, integrated na dito. Sa gilid. Kasi dito lang naman yung umiilaw na banda eh. Dito sana, lalagyan nila kahit unti lang. Pero marami namang aftermarket. Tapos, ito is yung kanyang tambutso. Maganda yung tambutso ng Honda. Ito, meron siyang parang tip na pwede mong tanggalin. So, yung kanyang size ng gulong niya dito sa bandang likod is 120 by 70. Ayan, 14. 14 pala to. Hindi kagaya sa NMAX na 13. 120. Doon naman sa may harap natin kung anong size. 100 over 80 by 14. Na natin yung kanyang seat. So, ito yung kanyang tangke. Dito pa rin. Bubukas ang maximum fuel capacity nito 5.5. Ayan. Tapos kasya pala yung helmet dito no na half face. Ayan. So yan, may bukol siya dito onte. Kaya half face lang pero malaki na rin kasi 18 liters din to. Maganda sana ang ginawa nila dito. Tinanggal na nila tong footboard. Tapos nilagay nila dito sa harap yung fuel niya. Sa upuan naman, check natin. Hindi siya gaanong malambot, no? May katigasan din compared sa NMAX. Mas malambot yung NMAX eh. So, okay naman. So, for reference sa height, ako ay 5'7 or 5'8. Ang seat height nito is 778 mm. So, for reference, yan. Ganito ako. Ganito yung ano ko.
So kung makita nyo, medyo lapat pa rin naman yung paa ko dito sa baba. Pero pag inusod ko pa ng onte para mas komportable is medyo tiptoe na. Kasi makapal yung upuan niya dito. So kung medyo below 5'5 kayo, pwede nyo patabasan para mas komportable kayo. So yun guys, may chance tayo para i-try yung Honda Click 160. So itong side mirror niya, iba to sa mga hindi ganito yung RS ko sa Honda ko. Masyadong malapit tong manubela, tas mababa. Magaan lang siya. So try natin. Yan, let's go. Ikot lang tayo dito guys, malakas din yung hatak, no? Bago pa lang to guys. Malakas yung hatak niya, no? Medyo may pagka-stiff yung suspension. At yun dito sa may medyo malubak. Tumutunog kasi to. Bulsa natin. Gumana yung niya. Idling stop. Okay naman yun sa harapan na suspension. Yung sa likod medyo matagtag lang sa likod. Pero very responsive yung niya. Ang lakas. Ang lakas nito Lakas. Ba't ganon din yung maganda rin yung tunog. Malakas yung tunog ng niya. Yung tambutso. Parang galit. Ang lakas din nito, no? Pero yung preno, hindi ako maano sa preno, mahina. Grabe, ganda ng tunog ng niya. Ang tambutso. Ikot lang tayo papunta sa highway. Medyo matigas yung, ewan ko kung issue na talaga to ng mga Click 125, 160. Itong ball race talaga. Pero in terms of power, ang lakas. Kasi itong 160cc na displacement, nilagay nila dito sa maliit na body So ma-appreciate mo talaga yung lakas ng motor na to. Small form factor, mas malakas na engine. Pero medyo ako sa suspension. May i-improve pa to. Medyo matagdag. Medyo matagtag nga. Hindi ko alam kung matigas lang yung gulong pero matagtag. Pero sa bilis, wala akong masabi. Ang liksi. Siguro yung air blade na 160, ganito din. Mas lalo na yun kasi mas maliit yung katawan nun kaysa dito. Grabe humatak. Grabe naman to, ang sarap dalhin. Alanganin lang talaga ako dito sa preno. Hindi gaanong malakas. Maliit lang kasi yung yung disc. Tapos yung sa likod, drum brake. Pero in terms sa lakas, ang lakas Ang lakas humila. Siyempre bago pa Sarap. Balik tayo.
lakas. Masaya gamitin ito, parang ano lang. Parang Honda Click na 125 na mas malakas lang. Grabe. Pwede to, pwede. Pero yung handling, sa handling naman hindi ako masyadong ano. Medyo ano siya, off sa akin. Hindi ko alam kung medyo matigas na yung ano nito, knuckle bearing nito. Or ganito lang talaga yung handling. Nasanay lang ako sa NMAX. Pero all goods naman. Overall, all goods pa din. Maganda pa rin dalhin. Busina. Malakas din. Grabe. Responsive yung ano niya, yung throttle niya, very responsive. Compared sa NMAX, yung NMAX kasi mabilis na yung takbo noon, hindi mo lang mahahalata dun sa throttle niya. Kasi medyo may delay sa power yung throttle eh. Hindi kagaya ng Aerox. Aerox, iba yung tuning ng NMAX. Iba rin tuning nito. Kalain mo 160cc, 157cc sa maliit na katawan ng motor. Eh iniisip ko yung Yamaha Lexi eh. Ano kayang itsura nun? 155cc na BBA sa maliit na katawan. Grabe, lakas. Lakas. Hindi ko sinagat. Lakas, malakas. So yun guys, yung ating review ng Honda Click 160 2026. Sana ay makatulong sa inyo yun sa pagpili nyo ng motor. So yun guys, thank you guys for watching. See you guys on my next video.